Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Hello po! Sabi na nga ba Sabi na nga ba, ito yung nakita namin. Hi, Miss Hi Kylie. po! Bye-bye. From Dubai! Yes. Kylie Padilla is spotted in Bangkok, Thailand kasama ang napapabalitang boyfriend. Makikita sa ibinahaging video ng netizen na si Ruki Centeno na nasa Bangkok, Thailand si Kylie Padilla kasama ang mystery guy na nakasakay sa bangka. Matatandang nag-post ng mga larawan at video si Kylie Padilla kuha sa kanyang paglalakbay sa Thailand kasama ang isang misteryosong lalaki na napapabalitang boyfriend niya. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Kylie Padilla ang ilang larawan sa kanyang adventure sa mga fans. Pero napansin nila na may kasama siyang isang lalaki na nakatato sa kanyang pagbiyahe. Hindi maiwasang mapag-usapan ng mga netizens matapos makita ang larawan ni Kylie Padilla na hawak ang kamay ng kasama niyang lalaki na tattoo artist. Matatanda ang noong 2021, ibinunyag ni Christian Albert Gaza na nakipagrelasyon umano si Kylie sa isang tattoo artist. Kaya naman iniwan siya ng asawang si Alger Abrenica noong mahuli ito. Hinala ng ilang netizens na ang mystery guy ay si Gino John Simon, ang tattoo artist na naling kay Kylie Padilla noong taong 2021. Dahil sa revelasyon ni Kylie Padilla kamakailan, na-realize ng ilang netizens na baka tama nga si Alger Abrenica sa kanyang post sa Facebook pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Ayon sa dating post ni Alger Abrenica, "Don't hide and disguise your comments. Statement for your self-gain. Tell them who cheated first. Tell them who wrecked our family. Tell them why I gave up on you, not on our family. The people deserves to know I have no hate for them despite of all the attacks and accusation they have towards me." At dahil dito, samot-saring reaksyon at komento ang naging tugon ng mga netizens patungkol sa ipinamahaging videos at larawan ni Kylie Padilla na may kasamang lalaki na kuha pa sa Thailand. Narito ang ilan sa kanilang mga opinion at komento. "Nothing wrong if she found someone new. She deserved to be loved and she deserved to be happy anyway. Annulment is on the way na naman kaya go lang," ang sabi ng isang netizen. Mula kay Tamiya Ka Akuni, "You deserve to be happy, sis." From Rallian Di Guzman, "Have fun with your boyfriend. Hope you have found your TL. Enjoy. Hope you find inner peace and love today and always. What important is you are happy." Sa ngayon ay wala pang tugon si Alger Abrenica sa mga latest posts ni Kylie Padilla sa social media. Matatandang sinabi ni Alger na hindi pa niya tinatapos ang posibilidad na makipagkasundo kay Kylie. Dito sa ang katotohanan sa likod ng hiwalayang Alger at Kylie. Anyway, second. Pangalawa, disclaimer. Lahat ng malalaman ninyo at maririnig dito sa video na to ay hindi base sa katotohanan at pawang chismis lamang. Ulitin ko po, lahat ng malalaman at maririnig ninyo sa video na to ay hindi base sa katotohanan at pawang chismis lamang mula or nasagap sa mga super legit sources. Ready ka na ba, Mars? Kumapit ka na, hoy! Ano ba? Ready ka na? Okay. Mars, hindi mo ba na-observe? Yung ama ni Kylie, si Robin Padilla, pagputok ng hiwalay ang issue, biglang sumapaw. Nagbida-bida ng eksena, diba? Sa media, hindi napansin? Sino nagbida-bida? Kumbaga, may part of napunta sa kanya yung focus, hindi na dun sa dalawang naghiwalay. Tama ba? Tama. Kasi may sinundan ng media. Hindi na-observe yun. Mars, parte pala yun ng plano, Mars. Para malihis sa tunay na issue ng hiwalayan at hindi nalungkot ng madlang people at ng mga media personalities, mga media agencies, parang hindi na mag-focus na lang kay
Robin Padilla kasi pinoprotektahan niya ang kanyang Junakis. Mars, hindi ba na-analyze, no? Ang galing yung ginawa. Galing yung strategy, no? Ang dating is si Robin Padilla, nagdating na parang walang kwentang ama, walang kwentang magpayo, hindi mo na pinoprotektahan yung anak niya. Di ba ganyan yung datingan? Yun talagang plano para indirectly tumatak sa isipan ng publiko na ang talagang dahilan ng hiwalayan ay third party dahil nagloko si Aljur. Nakuha nyo? Indirectly, hinatak sa atin ni Robin Padilla na third party. Okay lang yan, kasi babaero din naman ako, hirap naman, baka sabihin sa akin ni Aljur, bla 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 bla. Di ba sinabi niya sa media? Yun pala, Mars. Strategy lang pala yun. Para itatak sa tao na ang tunay na dahilan ng hiwalayan ay nagloko talaga si Aljur. Pero, itong tanong ng madlang people at taong bayan ni Aling Marites, tama ba? Ano ba talaga ang tunay na dahilan ng hiwalayan ng dalawa? Ready ka na mo, Mars! Okay. Kwento ka na. Okay. Mars, last year, naghiwalay na talaga sila. Last year pa. Anong dahilan ng hiwalayan? Una, nagloko si Aljur. Walang babae si Aljur. Aminado naman dun si Aljur talaga. Nagkaroon ng labuan because of that issue. At ito yung pangalawang issue. Money matters. Pumutok ang pandemya, walang proyekto ang mga artista. High maintenance sila mabuhay. High maintenance si Kylie, kanilang mga Junakis. Tapos boom, pandemya. Walang endorsement, walang project, and anything. Patay ang income. Doon nagka-problema ng malalim yung dalawa dahil hindi ma-provide ni Aljur yung level of, lifestyle na kinasanayan ng kanilang pamilya. At yung level of lifestyle na kinasanayan ni Kylie bilang asawa niya. Doon nagka-problema. Tapos nagluko pa si Aljur ng babae pa. Then boom, naghiwalay sila last year pa. Pero ang Aljur mo, Mars, in love na in love. Baliw na baliw ang Aljur mo. Kaya ginagawa niya ang lahat para magka-income, projects, kahit anong sideline, para lahat ibigay yung provide pa rin natin Kylie. Kasi man naman kayo si Kylie. Pero nagloko talaga siya. Anado naman, huwag tayo magmanis kay Aljur, ha? Nagloko talaga siya once last year, kaya nagkarabuan sila. Okay. Kaya yung baliw na baliw talaga. Eto na, Mars. Gusto na sanang mag-aayos, Inaayos naman ni Aljur. Naghahabol ang Aljur mo. Ilang babo ang loko-loko, no? Ilang babo. So, ayun. Eto na. Nung aayusin na sana recently, no? Nagulat na lang ang Aljur. Pumutok na sa media, bigla out of nowhere. Nalaman na ng madlang people, meron nag-isplok, no, ng intel, ng info sa media. Nakakapagtaka, yung tagal nilang naitago na okay naman sila, okay naman ang mga bata, bumibisita, something like that, nagsasama sila, nagkakausap pa rin sila, always hiwalay sila, pero good terms sila. Pero ito, nung sana aayusin na sana ni Aljur, Mars, aba, wait lang, pumutok na sa media yung hiwalayan. Ang tanong, mali yung ano ko. Ang tanong, paano nangyari na nalaman ng media ang kanilang hiwalayan kahit last year pa naman, Mars? Pero ba't ngayon pinaputok? Sino nagsabi? Sino naman? Ito na. Partidos ng mga Padilla. Isplok na talaga sa media dahil, merong certain pressure ba? Mula sa manliligaw, mula sa mga manliligaw ni Kylie na kailangan mapatunayan talaga na wala na sila at hindi na sila magbabalikan. Kaya isplok na talaga sa media. Ang daming manliligaw, Mars. Ang Aljur mo, hindi na makaporma, Mars. Hirap si Aljur ngayon, hirap sa pera. Pareha sila, wala naman rin sila Kylie. Sila Robin, wala naman pera yan. Iba-ibang Padilla yung may mga pera, hindi naman si Kylie, hindi naman si Robin. Tama, Mars? Ito, Mars, wala silang pera, parehas problemado sila sa pera. Ang mga manliligaw ngayon ng Kylie, dami. Jesus man, may artista, pag-uusapan tayo mamaya. Just, explok ko sa inyo. So ngayon, dahil nga pumutok na, Mars, nagkukulat ang Aljur na hopeless ngayon ang Aljur na ayusin pa ang kanilang pamilya at magkabalikan sila. Kaya ngayon ang master plan, pagka-splok na yun, eksena si Robin, may grand plan pala, Mars.
may game plan pala. At eto matindi, Mars. Di ba maraming maniligaw ngayon si Kylie? Dun sa isa, may nalilink sa kanya. Ready ka na ba? Ha? Kung atin lang, ha? Huwag na lang sana makakalabas. Ha? Huwag mo na idaldal. Lalo na kay Aling Marites, Diyos ko, Lord. Pag kailangan kay Aling Marites, alam na lahat ng barangay at mga purpurok. Tara. Okay? Thanks. Mars, eto na! Merong isang artista. ABS-CBN ba ito? Not sure eh. Alam mo na yung pangalan? Oh, baka matulas ako! Diyos ko, baka matulas ako. Patay ito. Ang dami ito. Multiple counts of liable to. Ready ka na, Mars? Ready ka na, Mars? Sa isang artista na link. Okay. Napagtagpi-tagpi yung story at yung mga pictures. Alam mo na, parang kina Gerald sa akin na Julia. Tama. Tama na pagtagpi-tagpi yung story, yung picture na isa lang, Mars. Napagtagpi-tagpi na mga karapat-dapat. Pero deleted na yun. Kasi pumutok eh. Wala yun eh. Deleted na yun. Napagtagpi-tagpi, Mars. Na mga ating legit sources. Diyos ko, super legit to pagdating sa showbiz. Ako nagsasabi sa'yo, Mars. Gusto mo malaman, Mars, kung sino yun? Yung artistang lalaki na nililikit Kylie? Ready ka na ba? Mars, yung sasabihin kong pangalan, hindi to base sa katotohanan. 90% chance na mali. At chismis lahat at katang isip lamang. Pero yung 10% chance dahil dun sa pictures na napagtagpi-tagpi na nakikita talaga sila regularly recently. Nakatong din si Aljur, Mars. Diyos ko, alam nila. Alam nila Aljur. Diyos ko, kawawang Aljur. Alam natin mo, ang dami na nga maniligaw ni Kylie, no? Nasaling para sa artista. Tapos walang pera si Aljur. Sobrang nililiit ang Aljur, kawawa, Mars. Ito pa matindi. Pinako siya sa krus. Diba siya pang yung masama? Publicly, dahil dito kay Robin Padilla, pinagpatukan. Siya ngayon ina-atake publicly. Hindi naman siya may kasalanan lang. Nakuha niyo, kawawang Aljur. Down na down si Aljur niya sa to lang. Salungat ako. Siya ngayon ang kontrabida. Biglang hindi lang naman siya may sala, Mars eh. Nagkasala siya talaga lang. Aminado naman siya. Pero ngayon, puro Kylie na Mars. Kasi yung iwalayin siya yung pinagmyo kang masama. Diyos ko. Kawawang Aljur. Ang dami-dami maliliyo ni Kylie, Mars. Saka itong isang artist na lilink ka, dahil nga doon sa picture, ulitin ko, Mars, ha? I-explore ko sa inyo to, ha? Pero 90% chance na hindi totoo. Katang isip lamang at tawang chismis lamang. 90% chance. Pero yung 10% chance na totoo to, dahil sa picture na napagtagpi-tagpi ng mga Instagram stories na nagsasama sila, nakikita sila recently. Nitong totoko ng lalaki. Ako na, di ka naman! JM De Guzman, Mars. JM De Guzman at Kylie at mga businessman na hindi natin pwedeng banggitin dahil they are private people and we need to protect their privacy. Ang babanggitin lang natin yung mga pangalan, Mars, ay mga public figures and personalities. Ulitin ko, Mars, ha? JM De Guzman. Huwag ka na lang maingat kung ikwento sa iba. Oh my God! Nakakaloki! So, ayun ang istorya, Mars. Okay na! Alam mo na ha, Mars, hintay ng part 2 ng Ang Katotohanan sa likod ng hiwalayang Aljur at Kylie! Sabi talaga yung taong yung Marites na yan, ang pinakamarites na lalaki sa buong Pilipinas. Bye! Alam ko, sobrang nagugulumihan na lahat na mga Marites dyan, no? Hindi nyo na malaman kung ano ba talaga, hindi nyo na malaman kung ano ba yung totoo kasi nagkagulo-gulo na. Nagkandaletse-letse na, nagbatuhan na ang dalawang partido, started pointing fingers to each other, blaming each other, at tayong mga Marites na nakikichismis sa kanilang buhay ay sobrang naguguluhan na. And I feel obliged bilang ang pinaka-Marites na lalaki sa buong Pilipinas na bigyang linaw ito, no, para ang mga Marites ay makatulog na mahimbing mamayang gabi at sa mga susunod na gabi kasi alam niyo na grabe yung anxiety na inaabot ng isang Marites kapag walay klaro ang isang chismis at open-ended, walay closure at gulong-gulo kayo. Ang hirap makatulog. Tama, I know the feeling. So ako bilang ang pinaka-Marites na lalaki sa buong Pilipinas, I'm here to give clarification to the chronological order of events or pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa chismis na ito. Are you ready, Mars? Okay. Game. Kylie and Aljur were happily married, no?
Masaya sila and they have 2 kids, happy family. Then suddenly Aljur cheated. Nagloko siya. If I'm not mistaken, not just once. Maraming beses yata. And aminado naman siya doon. And come pandemic. Pandemic. Baksak ang industriya ng showbiz. Baksak ang karera ng mga artista. At damay dito si Aljur. Hindi siya makapag-provide sa kanyang pamilya. So si Kylie, bilang ilang beses na nagtiis panloloko ni Aljur, tapos wala ka pang maibigay na pera sa aming mag-iina mo, provide for us, napagod ang Kylie. Lumingon sa iba ang Kylie. Yun lang yung ayaw ko kay Kylie, no? Na parang she keeps on denying na nagkaroon siya ng affair with someone else. Hindi na lang siya magpakatato. I don't know why. Pero yes, nagkaroon siya ng affair, not just sa isa, no? And ito yung binanggit ko sa video ko last July na mayroong businessman at after 3 months lumabas na ang katotohanan at lumabas na kung sino yung businessman na yun. Pero hindi natin involved, no? Because they are private peeps and we're respecting their privacy. Ang nadalamay lang natin lagi sa ating mga chismisan ay mga public figures, mga online personalities at mga kilalang artista. So going back, hindi rin natin masisisi si Kylie, no? Imagine, wala ka na nga ang pera ma-provide sa amin tapos nagloloko-loko pa how many times. So, napagod na rin. Pero of course, hindi natin pwedeng i-justify, no? Yung affair niya, yung cheating niya dahil sa pagkukulang ni Aljur. Yun lang yung pangit, very, very unfair lang tong mundong to. Pagka lalaki yung nag-cheat, kulang na lang ipako sa krus ng madlang people, no? Ang buong sambayan ng Pilipino, gigil na gigil sa Facebook talaga lahat, no? Pag lalaki, galit na galit lahat, lalo yung mga kababayan, you know? Pero pag may umingay na isang chismis or issue na ang babae ang nag-cheat or nag-affair, i-justify ng lahat ngayon, no? Na hindi naman niya magluloko kung hindi dahil dito sa lalaki na nagloko muna, no? Na daming pagkukulang itong lalaki sa kanyang pamilya kaya hindi mo rin masisi itong babaeng ito, bla 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 bla. Yung mga kapwa babae, di ba, didepensa nila yung isa't isa, they will protect each other, justify kahit mali naman talaga. Kasi kahit sabihin natin na nag-cheat si Aljur at wala siyang ma-provide sa kanyang pamilya, wala siyang pera, okay, hindi mo yung pwede suklian ng another isang pagkakamali. Papasok kasi isang affair at maghahanap ka ng ibang lalaki. So ang mali ay mali. Okay. There's this just circumstances lang talaga. Pero kahit balik-balik na rin natin ang mundo, hindi mo pwedeng i-justify yung affair na yun na tama. Kasi kasal kayo eh. Kahit loko-loko pa tong lalaking to. So, in short, ang bottom line lang dito, parehas sablay lang dalawa. Dapat hindi lang sila nagpakasal eh. Ako kasi, bobo rin ako sa relasyon. Talaga, sablay din talaga ako kahit as a boyfriend. So, ako, alam ko, manatili lang ako single at nag-focus lang sa pagpapayaman at pagiging milyonaryo towards my goal of being a billionaire. No, pero hindi ako papasok sa isang bagay na alam kong sasablay lang ako. And that's wanting marriage. Pero itong dalawa, very immature, no? Very immature and they are very emotional kaya nagkandaleche-leche, nagkaagulo-gulo na. So ngayon, nung gusto na magtinungay ni Aljur na going back, sorry, ang dami kong side comments. So going back, dahil nagkaroon ng affair, marami nang pinapasok sa buhay si Kylie, businessman, some artista, and the like, no? Gusto nang makipag-ayos ni Aljur. Gusto niya magpakatino. Pero huli na ang lahat. Hindi na natin masisi si Kylie. Diba? Siguro nakahanap na siya ng someone na can provide for her and not just money, care, love, loyalty, and all. Tama? So, nung babalik na itong si Aljur, wala na. Huli na ang lahat. If I'm not mistaken, 2020 pa ito eh. Tagal na to. So, July nila in-announce ang kanilang hiwalayan. Pero 2020, hiwalay na talaga sila. So, ayun. Huli na ang lahat. So, ngayon, si Aljur, because of that, lumingon na rin siya sa iba.
and AJ Raval earlier this year. So ngayon, ang dating sa atin ng mga Marites, si AJ ngayon ang dahilan ng kanilang hiwalayan, third party. No. Very wrong. Kasi iniisip nyo, nagliligawan na at nagkakasama na si AJ before nung July pa. And kayo ang mindset niya bilang mga Marites na wala namang alam talaga sa pangyayari. July lang sila naghiwalay. At kung nagkakasama na si AJ at si Aljur before July, so si AJ ang dahilan ng kanilang hiwalayan as third party. No. 2020 pa lang hiwalay na talaga sila. Itong July lang nila in-announce publicly. Okay? So si AJ, alisin niyo sa issue ng third party. Kung sasabihin niya na pumatol siya sa may asawa at mali yun, at ngayon hindi na sila magkabalikan, bla bla bla, tama yun. Okay? Pwede yung sabihin yun kasi kasal sila eh. Kahit balik-balik natin, kasal pa rin sila. Dahil na-inlove na si Aljur kay AJ, hindi na tuloy maayos yung pamilya. So, pwede niya sabihin niya. Pero para sabihin niya na third party at siya dahil ng hiwalayan, no. Oh. So, yun yung pagkakasunod-sunod. Okay, recap muna tayo. Recap tayo. Baka magpa-quiz si Senyora. So, recap muna tayo. So, maayos sila sa family, happy family. Tapos, nag-cheat si Aljur multiple times. Then, pandemic, wala ng pera sa Aljur. Hindi na makapagbigay ng pera. Provide sa kanyang pamilya. Napagod na si Kylie. Okay. Tapos, after that, si Kylie lumingon na sa iba. Nag-entertain na ng iba. At gusto na makapagbalikan ni Aljur. Ayaw ni Kylie. Huli na ang lahat. So si Aljur lumingon na sa iba. At yun yung si AJ. At hindi siya third party. Kasi 2020 pa lang huli na sila. Si AJ Raval at si Aljur early 2021. In-announce lang talaga yung hiwalayan ng mag-asawa publicly is July. Nakakasunod pa kayo. Okay. So ngayon, nagkagulo-gulo dahil may umepal na sa usawero no? Okay na sabi, napag-usapan na ni Kylie at ni Aljur. Okay, masaya ka na dyan. Ako, masaya na rin ako dito kay AJ. So, okay na, split tayo. Basta tayo magiging mabuti tayong magulang para sa mga bata. And I'm telling you right now, Aljur is a very, very great dad. Responsible dad. Wala lang talaga siyang pera right now. Pero, sa pagkakakilala kay Aljur at with all this intel, talagang he is a very responsible father. Maalaga talaga siya. Talagang nagpapakaama siya. Wala talaga siya may provide niyan. So, yun yung hinahangal ko kay Aljur. Kasi hindi ko kaya yun eh. Ako, wala akong kwentang ama. Kaya ko lang magsustento. Pero yung lumaki ko kasama yung bata, mag-alaga, magtiis, mga iyak, and all. Hindi ko kaya yun. Pero si Aljur, kaya niya yun. Nasa kanya yung mga bata most of the time eh. Kasi si Kylie nakasettle daw na to someone else. Okay, so, wag niya sabihin na irresponsabling tatay si Aljur. No. Irresponsable siyang asawa. Okay, hindi siya loyal na asawa. Sablay siyang asawa. Pero being a father, okay, he's a very, very good father, si Aljur. So, ngayon, okay na. Settled na sila at may epal sa usawero na nag-reveal ng katotohanan. Sino ba yun? Kilala niyo ba? Familiar kayo, Mars? Familiar ako eh. Kung sino epal sa usawero na yun. And then come last week of September, okay, yung nililihim na relasyon ni Aljur at AJ, lumabas, no? Dahil dito sa epal na sa usawera na to. Inilabas siya sa publiko. So, nagkagulo-gulo ngayon. Kagulo-gulo. Inassume ngayon ng publiko na si AJ at Aljur matagal na siya ang dahilan, third party. Binanatan ngayon ng publiko si AJ. Third party, masakit na salita. Si Aljur na pamahal na sa pamilya ni AJ eh. Okay, nila Jeric Rapal sa kanyang mom din ni AJ. So, they're good na eh. As I said, no, nakapag-settle na ng usapan si Kylie at Aljur sa magiging setup nila dahil parehas na silang may someone sa kanilang buhay eh. Okay, everything is good at meron lang talaga umepal na sa usawero. Ngayon, dinali na publiko ngayon si AJ. Saktan niya si Aljur and syempre bilang someone na lalaki, he felt responsible situation at kailangan niyang dumepensa, no, para kay AJ at hindi lang dapat manahimik. So ngayon nilabas niya ang katotohanan na nakasettle daw na rin naman talaga si Kylie kasi ang dating sa atin parang ang dating sa publiko after pumutok kay AJ, si Aljur lang lahat na may kasalanan eh. Kaya napansin niyo si Kylie sa mga video niya, lagi niyang pinupuri
si Aljur sa pagiging ama, kabutihan, etc. Hindi niya pinagkasalita na masama. Kasi nga ayaw niya sumingaw yung katotohanan dahil nga nagkaroon sila ng usapan. Meron lang talagang umepa na naglabas sa publiko kaya lalong umingay. Sino ba yun? Familiar ba kay Mars? Parang familiar ako. Okay, so kagulo, inatake. Kailangan dumepensa ngayon ni Aljur. So, kinausap niya ngayon si Kylie. Nag-uusap sila na, paano naman si AJ? Tama? Napaka-unfair naman. So, kailangan, Kylie, ilabas na natin sa publiko yung katotohanan. Magsalita ka na rin. Siyempre si Kylie, ako asawa mo eh. Ba't parang obligado pa ako ngayon? Di ba? Na magsalita sa publiko para lang maisalba yung babae mo na mahal mo ngayon, si AJ. Di ba, parang pag Kylie, may point din si Kylie. Parang ako pa ngayon sasalba. Sisirain ko yung sarili ko para sa babae mo, para isalba. Di ba? Very wrong, very wrong. So, ngayon, hindi nagkasundo, okay? Hindi nagkasundo ang Kylie at Aljur. Eto na, sabi ni Aljur, ako na magsasalita. Yan na, yun yung official statement kay ni Aljur. So, dumating na tayo sa present. Yun yung chronological order of events. So, ngayon, in the name of love, no? In the name of love, kailangan ilabas ni Aljur yung totoo, kahit ikasisira pa ito ng asawa niya. Grabe, no? Grabe. Lahat sila emosyonal. Diyos ko, Lord. Alam nyo, balikan nyo yung buhay nyo. 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago. Balikan nyo lahat ng mga kasablayan nyo sa buhay. Lahat ng mga pagkakamali ninyo at dinala kayo sa kapahamakan. Anong ginawa nyo? Nagdesisyon kayo gamit ang puso nyo. You decided emotionally. Emotional decisions will always lead to disaster. And Kylie, Aljur, and AJ, they are all emotionals. Very emotional. It's normal to be emotional, pero ino-overpower sila ng emotion nila. Hindi na gumagana yung utak nila. Unlike me. Ako, ganun din ako before, actually. Okay, pero because of my experiences in life, so I always, decide now based on rationality, not based on emotions. Pero sila mga emotional pa sila, they are immature. So, kaya nagkaganto, nagkalintik-lintik. These are things na pwede mapag-usapan at settle down, sana lang kung napag-usapan nila, hindi gumana yung emotion nila, utak lang pinagana nila in rationality, sana, meron silang uniform statement sa publiko that can protect all of them, that can protect Kylie, that can protect Aljur, that can protect AJ and the family and all involved at hindi na umingay ng ganito. Pero ngayon, nagigiraan sila, nagbabatuan sila. They're pointing fingers to each other, they're blaming each other. Para mga bata, So, na-handle nila ito ng mali based on emotions. So, ayun lang. Sana nalilinawan kayo mga Marites, ha? Nabigyan linaw ko sana at nakatulong ako sa inyo. Grabe talaga yung pala sa usawero na yun, no? Okay na sana lahat, no? Nasira tuloy ang buhay nila. Grabe talaga ang power of chismis. Grabe talaga yung taong yung Marites na yan. Ang pinaka-Marites na lalaki sa buong Pilipinas. Bye! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.